inyo para mabilis po tayo. Eto na, naka-join ako. Anong nangyari sa akin? Charan, yan. Ito yung isa po sa pinaka-favorite na gusto ko po na nangyari sa akin. Nakapag-travel po ako sa iba't ibang bansa. Ayan, hindi ko na sinama yung mga travel ko po dito sa local, pero ang dami ko na po napuntahan dito sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin at ikwento ko po sa inyo. Ano yung mga na-experience ko po sa ibang bansa? Take note guys, take note. Kapag ginawa mo po itong negosyo na to, ito po yung pwedeng mangyari sa inyo. Makapag-travel po kayo sa iba't ibang bansa. At ang malapit na part guys, ang pinakamalapit na part dyan guys, ano po yon? It's all about, all expense paid. Nabubulol ako, pasensya na kayo guys ha. Na-excite kasi ako eh. Guys, all expense paid. Ibig sabihin, lahat na makikita mo po na travel po dyan, libre lang po lahat po yan ng company. So imaginein mo naman guys, habang nagbabago yung buhay mo, habang kumikita ka ng malaki, nakakapag-travel ka pa ng libre. Okay? Anong napuntahan natin guys? Ito, nakapunta na tayo ng Hong Kong. Actually, 3 beses na po tayo nakapunta dyan. At ang pinakagusto ko po na part na napuntahan ko dyan, dito sa Ocean Park. Kasi ibang level po ang hilo ko dyan sa mga rides po dyan. Yan, nakapunta na rin tayo ng Malaysia. Yan, nakapunta na rin po tayo ng South Korea, dito po sa Jeju Island. Dito guys, sa Jeju Island, sa South Korea, diyan ko na-experience guys yung tanghaling tapat, ang lamig. Imagine mo tanghaling tapat, naka ano ako, naka ganyan ako. Ang lamig guys, kasi lamigin din ako eh. Yan, ano pa guys, ito. Kasi sa mga hindi po nakakaalam ng Maldives, search po sa YouTube yung Maldives. Napakaganda po dyan. Guys, ang nagastos po ng company po dyan, nasa 55 million pesos. Ganun po ka-generous po yung company po natin. Ano pa yung mga travel ko guys? Ito. Nakapunta po tayo ng Singapore. Ito, last year lang po tayo napunta dyan. Tapos ngayon, last year din po guys, na-experience natin yung Royal Caribbean Cruise. Okay, sa mga hindi nakakaalam guys, para po yung Titanic. Imagine mo sa mga nakapanood na po ng Titanic, di ba napakalaki po niyang barko. At sa Asian Royal Caribbean Cruise guys, imagine niyo po ito, merong 6 na swimming pool sa loob. May 2 basketball court. 15 na palapag. Imagine mo kung gaano kataas yun. 15 na palapag. May sariling mall, may sariling theater, may sariling sinihan. At ang nakakabaliw na part dyan guys, na na-experience ko dyan, simula 5 a.m. guys, 5 a.m. hanggang 11:59 p.m. guys, eat all you can. Pwedeng kumain magdamag. Pwede ka ma-experience ng fine dining, buffet, puro pizza. Nakakabaliw guys. Kasi bakit? Diyan ko po na-experience. Naniwala sa akin. Naniwala dito sa Project High Community na nagbago din po yung buhay. Yan, kwento ko po sa inyo. Ito po. Ito po, isa po sa mga kakilala ko po no, na na-meet ko po personal. Ito po si Angelo Jed Tagasa. Okay, ito po ay kalaro ko lang po ng Dota dati. Imagine nyo guys. Kasama ko nagbubulakbol. Ngayon guys, milyonaryo na. Tapos nakabili na po ng brand new na bara. O, top of the line po yung nabili po niyan. Imagine nyo guys, kalaro mo lang mag-Dota. Kasama mo lang sa inuman. Parehas kayo nagbubulakbol, hindi nakapagtapos ng pag-aaral yan. Ngayon, milyonaryo na. O dito naman guys, sa kanan, isa po ito sa mga napasali ko rin po. Personal ko pong na-invite dito po sa negosyo. Ang pangalan po, Laika Nanea. Dati pong beauty consultant. O imagine niyo po yung mga naniwala po sa akin dati. Ngayon guys, she is earning 6 figures per month and kakabili niya lang po ng brand new territory. O imagine niyo po yung guys. Kung makikita niyo at mapapansin niyo guys, iba't ibang background pero nagiging successful. Alam niyo kung bakit guys? Dahil sa sistema. Kaya nakakabaliw sa mga first timer. Bakit? Kasi pag pinasok mo yung sarili dito pag pinasok mo yung sarili mo dito sa sistema natin, sigurado po ako magbabago din po buhay mo. Ano pa? Eto guys, Bartolome Nuevo, dito po sa bandang kaliwa, no? Ito po ay dating janitor lang. Ulitin ko guys ha, dating janitor lang. Ngayon po, multi-millionaire na. Nagkaroon na po ng 2 sasakyan. Ayan po ay naka Toyota Vios at Toyota Hilux. Dating janitor lang. Ito po ay na-meet ko personal pa nung siya ay first timer. Try to imagine guys, dati rin po yung negative. Ayaw sa negosyo, scam daw, lokohan. Ngayon, ano nangyari sa kanya guys? Nagbago buhay dahil po sa negosyo po natin, dahil po sa community natin. Ano pa guys? Eto, yung kanina nag-host sa atin, napaka-pogi, di ba? Tinalbugan yung pogi ko ngayon eh. Ano pa? Isa po si Marcelo Padillo, dating construction worker. Ngayon, multi-millionaire na din po. At yan po ay naka Toyota Corolla. O sino pa guys? Marami.
Dito po ay si ano, sa bandang kaliwa guys, si Junicer Bonifacio. Okay, ito po ay ano, grade school lang po ang ano po nito. Actually, hindi ata nakapagtapos to ng ano, grade school guys. Taga Zamboanga. Okay, ngayon guys, multi-millionaire na po at meron pong sarili po na brand new na Toyota Hilux. Ano pa guys? Sino pa po? Sito po, si Philip Racoma. Dating tok-tok rider. Ayun, sa mga nanonood po na, baka may nanonood po ng mga rider, no? Guys, dating tok-tok rider lang po. Kaka-award lang po sa kanya. Nitong taon lang po na to ng Millionaires Club. Guys, baka hindi nyo na ano, no? Baka hindi nagsisink in sa isip nyo. Pag sinabi pong Millionaires Club, samahan po yon ng mga kumita na po ng milyon. O, imagine nyo po yun. Iba-ibang background, pero lahat nagiging milyonaryo. Yan. Sino pa guys? Ito. Okay, si Desiree Palpalatok. Ito po ay dating production operator. Kung di ako nagkakamali, ang production operator, yung po yung nagkukumpuni ng mga maliliit na device. Ang hirap nun, guys. O imagine mo, nakasasakyan na din po at multi-millionaire dahil po sa negosyo po natin. Ano pa, guys? Ito po, si Risa May Bidyot. Ito po ay kakaano lang po nito, kaka-award lang po sa kanya ngayong taon. Okay, ng ano, Millionaires Club at batang-bata po na nagkaroon po ng sasakyan, Toyota Vios. Imagine niyo guys, yan po ay ano, hindi na po nag-college. Yan po ay ano lang po, drop out po ng ano ng sa school. But still nagawa pa din kumita ng malaki. Guys, mapapansin nyo, walang pinipili. Sa negosyo po na ginagawa po natin, basta gusto mong yumaman, basta may pangarap ka, pwede pong magbago po yung buhay mo dito. Ano pa guys? Ito, si John Bruce Edades. Ito po ay ano, dating accountant, professional. Guys, accountant, imagine mo. Okay, ang bilis mag-compute po nito. Kapag nag-meeting kami, ito lagi yung pinapa-compute ko. Dating accountant guys, nung ginawa, pumasok sa negosyo po natin, nakabili po ng Mazda 3. Ayan, binili niya po yan ng cash. At ang nakakabaliw na part po dyan, sa tao po na yan, isa na rin po yan sa naging multi-millionaire dito po sa negosyo po natin. Ano pa guys? Yan, pasensya na kayo, madami. Pero ito na po yung last, okay? Ito po yung mga na-meet ko po personal na natulungan po natin na magbago po yung buhay. Yan guys, dahil po yan sa sistema po ng Project High Community. Okay? Ito po si Galilea Nuevo. Okay? Kaka-award lang po sa kanya ng Millionaires Club. Yan po ay dating teacher. Yan sa mga hello po sa mga dating teacher po, no? Yan, isa po ako sa matigas ng ulo po at masakit sa ulo po ng mga teacher, no? Anyways, guys, dating teacher, ngayon po na-awardan na po ngayong taon as Millionaires Club. Guys, kung mapapansin mo, no, may stop tayo ng konti. Yung mapapansin mo, guys, sa mga nakwento ko po sa inyo, iba-iba po ng background. Okay? Iba't iba po ng pagkatao. Iba't iba po ng kinalakihan. Okay? Yan po yung pinakapatunay. Guys, pinakapatunay na kapag ikaw po sumama po sa negosyo po natin at naging part ng Project Kai Community, yan po yung future mo. Yan din po yung bagay na pwede mangyari po sa inyo. Makabili ka ng sasakyan, makabili ka ng house and lot, guys, makapag-travel ka sa iba't ibang bansa, at ang pinakamahalaga sa lahat, ano po yun? Kumita ka ng milyon dito po sa negosyo po na ginagawa po natin. Ngayon, siguro no, sa mga first timer dito, teka lang, Ed, ang galing nyo naman. Paano nyo nagawa? Anong meron sa inyo, guys? Anong meron sa inyo? Paano mo nagawa? Ako, guys, para sa akin, ito po yung pinakakailangan na meron ka para ikaw, guys, para ikaw makuha mo rin yung ito, magbago din po yung buhay mo. Ano po yung guys? Ito po. Kailangan meron kang pangarap. Okay, paki-type nga dyan, guys, sa chat box natin, dreams. Ang tanong ko po sa inyo lahat, guys, sa lahat na nandito, may pangarap ka ba? Yan, siguro naniniwala ako guys. Sasabihin mo sa akin, Ed, may pangarap ako. Gusto ko rin yumaman. Gusto ko rin magkaroon ng house and lot. Gusto ko rin magkakotse. Gusto ko rin makapag-travel. Gusto ko rin magkaroon ng savings. Yan, lahat po tayo, pangarap po yan. Pero guys, meron pong tinatawag po na ilusyon na pangarap. Okay? Bakit ilusyon na pangarap? Kasi gusto mo lang. Ulitin ko guys ha. Kasi gusto mo lang. Hindi mo naman inaaksyonan. Kaya sa akin guys, alam nyo ba kung bakit hindi mo inaaksyonan? For simple reason. Kasi hindi malinaw na malinaw sa'yo kung ano ba talaga yung pangarap mo. Mamaya after po ng event natin, kausapin mo yung sarili mo. Tanungin mo, ano ba yung gusto ko na mangyari sa buhay ko? Tanungin mo, ito na ba yung pangarap na buhay ko? Ano ba yung gusto ko na house and lot? Ano ba yung gusto ko na kotse? Saan ba gusto ko pumunta? Magkano ba yung gusto ko na savings?
Alam niyo kung bakit guys? Hanggat hindi mo na pag-uusapan yan ng sarili mo guys, hindi po mangyayari sa iyo yan. Yan po yung one thing na sigurado ko po. Kailangan malinaw na malinaw yan. Alam niyo kung bakit guys? Lagi niyo po tandaan to. Mahirap pumunta sa isang lugar kung hindi mo alam kung saan ka papunta. Tama ba? Mahirap kunin ang isang bagay kung hindi mo naman alam kung anong kukunin mo. Kaya mamaya, okay guys, mamaya, simulan mo na po ulit na mangarap ng malaki. Ngayon, yung nakikita nyo po dito sa ating screen, ito po yung example. Okay? Example ng presyo ng mga pangarap. Guys, tandaan nyo po ito ha. Kailangan merong presyo yung pangarap mo. Hindi pwedeng wala. Gusto ko lang magka-house and lot. Gusto ko lang magka-kotse. Eh paano pag binigyan ka ng house and lot? Worth ano? 10,000. Ano yung 10,000 na worth na house and lot? Yung pagka-entrance mo, exit agad. Di ba? So walang ganon, guys. Kailangan malaki yung pangarap at kailangan million po yan. O anyways, guys, computein natin. May pangarap ka na house and lot, 10 milyon. May pangarap ka na kotse, 2 milyon. May pangarap ka na travel, guys, 1 milyon. Okay? At meron kang savings, meron kang pangarap na savings, 1 milyon. Ang total po na pangarap mo is nasa 14 milyon. Tama ba? 14 million pesos. Sa mga ngarap mamaya at magsusulat mo ng pangarap, no, magugulat ka pag sinulat mo yung pangarap mo. Okay? Bakit ka magugulat? Kasi mamaya tatanungin mo yung sarili mo. Tatanungin na muna, pero tatanungin na kita ngayon. Ano po yung tanong ko sa iyo ngayon? Okay? Paano mo kukunin yung pangarap mo? Yun yung tanong. Paano mo kukunin yung pangarap mo? Anong unang requirements para magbago buhay mo? Mangarap ka. Kailangan may pangarap ka. At ang pangalawang requirements, guys, siyempre kailangan mo malaman ano yung gagawin mong instrumento para maabot mo yung pangarap mo. Karamihan po sa atin dito, lalo na po sa mga first timer, ano po yung pinaka-mindset o ano po yung pinaka-instrumento nila para maabot yung pangarap? Magtrabaho. Tama po kayo guys. Kadalasan po ng mga ginagawa po ng mga first timer, nagtatrabaho. Kadalasan po ng mga nakakausap po namin, nagtatrabaho. Bakit? For simple mindset. Ano po yung mindset ng mga Pilipino? Anak, mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Tama ba? Wala sa isip natin na mag-negosyo. Ang nasa isip natin magtrabaho. Ngayon eto na. Nagtatrabaho ka na. Okay, habang nagtatrabaho ka, nakita mo ngayon yung sahod mo. At na-realize mo ngayon na maliit lang yung sahod mo. Anong ginawa mo? Hindi ka na nangarap ng malaki. Yun ang problema, guys. Okay? Kaya ano nangyayari sa kadalasan? Nawawala o tumatanda sila na hindi nila naaabot yung mga pangarap nila. Ngayon eto, guys. Okay? Pag-usapan natin para mas maintindihan mo at mas ma-realize mo right now, bakit ba hindi maaabot yung pangarap mo kapag nagtrabaho ka? Kasi kailangan mo magising ngayon. Kailangan magkaroon ng tinatawag na wake up call sa buhay mo. Na ma-realize mo ngayon at napansin mo ngayon na nasa ilang taon na pagtatrabaho nyo po, hanggang ngayon baka walang ipon. Hanggang ngayon baka hindi mo pa naabot yung mga pangarap mo. Hanggang ngayon, wala pa din nangyayari. Ngayon ito guys, papakita ko po sa inyo yung next slide, no? Yan, okay. Guys, ito yung nangyayari po kapag ikaw ay nagtatrabaho. Kailangan, guys, ito po example lang. Okay? Example lang po ito ng salary versus expenses. Bakit kailangan guys pag-usapan to? Mamaya, after ng event na to, usapin mo yung sarili mo. Mag-compute ka. Magkano talaga yung expenses mo buwan-buwan. Okay? Tapos, guys, i-compute mo rin kung magkano talaga yung sahod mo every month. Bakit? Kailangan mo kasing guys, kailangan mo ma-compute at ma-realize na na kaya ka pala hindi nakakaipon. Kaya pala hindi mo naabot yung pangarap mo. Kaya pala hindi nagbabago yung buhay mo for simple reason. Kasi mas malaki yung expenses mo kesa sa kinikita mo. Tama ba? Kung kumikita ka ng 25,000 every month, kunwari lang naman. Kumikita, pero ano to ha, baka manager na to guys. Sa panahon po ngayon, hindi ko alam kung sino po kumikita po sa inyo ng 25,000 pero challenging na po kumita ng 25,000 ngayon pag ikaw ay nagtatrabaho. Ngayon guys, kumikita ka ng 25,000. Okay, magkano ang expenses mo? Sabihin natin, guys, imagine mo, ang total na expenses mo, 34,500. O guys, kapag kaganyan ang expenses mo, tapos ito kinikita mo, anong mangyayari sa'yo? Ano magiging resulta mo? Negative. Guys, negative. Yung iba po sa inyo, walang utang. Pero kadalasan po sa mga nagtatrabaho, guys,
may utang na. At kapag ikaw ay nagtatrabaho na may utang na, guys, pumapasok ka na sa tinatawag po natin na rat race. Ano po ibig sabihin ng rat race? Paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo na akala mo may nangyayari pero wala talaga. Na marirealize mo at the end of the day, ano po, tumanda ka na wala ka na ipundar. Tumanda ka na wala ka na invest. Tumanda ka na walang nangyari. Pero merong good thing guys, meron ka namang naipon. Ano yung naipon mo? Yung sinasabi nila na payslip. Tama ba? Bakit dami nun? Every month natatanggap mo eh. Yung payslip eh. Pero guys, kidding aside, no? Guys, kailangan mo mapansin ngayon. Ito po yung nangyayari sa atin na reality. Kung bakit wala po nangyayari po sa atin. Ngayon, eto na. Pinakitaan ka namin guys ng negosyo. Pinakita namin sa iyo yung opportunity. Okay, binigyan ka namin ng option. Another option. Okay, sige, pre. Hindi mo nakukuha yung pangarap mo, hindi nagbabago buhay mo sa trabaho mo. Pero this time, guys, habang nagtatrabaho ka, good news, pwede kitang matulungan na madagdagan yung kinikita mo. Paano? Yung na-offer po namin o napakita po namin sa na negosyo. Kaso nga lang eto na, alam ko po guys, merong pumipigil sa iyo eh. Pag-usapan natin saglit. Okay, Ed, gusto ko naman eh. Pag meron nga ako ngayon, sasali na ako ngayon eh. Kung meron nga lang bibili nung ganito, bibenta ko na to, sasali agad ako eh. Kaso nga lang ano eh, wala pa din eh. Guys, pag-usapan natin saglit para mas maging malinaw sa'yo. Ano ba yung mga dahilan? Bakit hanggang ngayon guys, hindi ka pa gumagawa ng paraan? O guys, pag-usapan natin saglit. Okay? Ay, hindi pa pala. Ito pala yun. Okay, ito pa. Sorry guys. Ito. Okay, pasensya na guys ha. Inflation rate. Ito pa yun guys, ito pa yung reason. Okay, bago natin pag-usapan pala yon, ito po yung reason bakit guys lalong humihirap yung buhay po natin ngayon. Ulitin ko guys ha, ito po yung reason bakit po humihirap lalo yung buhay po natin ngayon. Yung tinatawag po na inflation rate. Ano po ito? Pagtaas po ng bilihin na wala ka na pong magagawa. Automatic po yan, tumataas po yan. Na ang pinaka-sad part guys, ano po yon? Yung sahod natin, ang tagal tumaas. Pero yung mga bilihin, napakabilis tumaas. Tama ba? Kung naalala mo sa mga first timer dito, magkano yung unang sakay mo ng tricycle? Tama ba? Magkano yung unang sakay mo ng jeep? At right now guys, magkano na po? 'Di ba tumaas na? Alam mo nakakabaliw na part guys, sa iba po na ibang pagtaas na inflation, yung iba po dumoble na yung presyo. And kadalasan nyo ngayon, di ko alam kung napapansin nyo guys, yung 500 pesos mo, dati ang daming nabibili niyan. Dati ang daming nabibili niyan. Ngayon, halos wala nang mabili. Isang order mo na lang yan sa Jollibee. Isang order mo na lang yan sa McDo. Madalawa kayong kumakain, ubos na agad ng 500. Guys, ganyang kataas po, okay? Ang mga bilihin po, ang mga gastusin sa labas. Ang tawag po dyan, inflation rate. Wala ka na pong magagawa dyan. Ang kailangan mo na lang gawin, guys, ano po yon? Dagdagan yung kinikita mo. O ngayon guys, eto na, sabi ko nga sa inyo, ano yung dahilan? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagsisimula? Pag-usapan natin saglit guys. O number one guys, wala kang pera. Okay? Tawag ito, Mentor Ed. Gusto ko naman, kaso nga lang wala akong pera. Guys, sa lahat po na nandito, na first timer, na walang pera, guys, congratulations. Bakit? Kasi at least alam mo na ngayon na wala kang pera. Kasi dadat guys, lilipas na naman yung 1 taon. Lilipas na naman yung 2 taon. Akala mo may nangyayari sa'yo, pero wala talaga. Right now guys, na nakakita ka ng opportunity, tapos wala kang pera, kailangan mo ma-realize right now. Ulitin ko guys ha, kailangan mo ma-realize right now na anong ginagawa mo, bakit hanggang ngayon wala kang pera. For how many years na nagtatrabaho ka, ang tanong, bakit hanggang ngayon, wala ka pa ding ipon? Ibig sabihin, kailangan mo mapansin na may mali sa ginagawa mo. Pero kung wala kang pera ngayon, it doesn't matter guys. Bakit? Halos lahat po na napepresentahan po namin o nakakita po ng negosyo po na to, wala din pera. Ako din po walang pera. Ano lang ang ginawa namin guys? Gumawa lang po kami ng paraan. Bakit? Kasi guys, lagi mo tandaan, alam ko po, alam mo itong kasabihan na to. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama ba? Okay, ano pa guys? Walang oras. O ito guys, sa mga walang oras. Para po sa akin, lahat po tayo merong oras. Meron tayong tinatawag na 24 hours. Tama ba? Wala naman dito 25, no? Lahat tayo meron 24 hours.
Ano lang po yung bakit nasasabi mo na wala kang oras? Simple lang, kasi hindi mo priority. Kasi bakit hindi mo priority? Kasi may iba kang ginagawa. Tama ba? Baka meron kang trabaho o baka meron kang negosyo. Guys, ito good news. Guys. Good news. Okay? Alam po yung good news ko sa inyo, guys. Dito po sa negosyo po natin, hawak mo yung oras mo. Ulitin ko guys ha, hawak mo yung oras mo. Ibig sabihin, hindi mo magiging problema yung oras dito. Bakit? Kasi pwede mong gawin itong negosyo na to kung kailan ka free. Ulitin ko guys ha, kung kailan ka free. Ibig sabihin guys, pwede mo magawa itong negosyo na to or pwede pong madagdagan yung kinikita mo basta free ka. Kailan po yon? Before work, during work, or after work. Yung 2 oras, yung 1 oras. Guys, yung 3 oras na pwede mong i-google sa negosyo na online lang natin gagawin. Hindi ka naman pupunta ng office. Sa online lang po natin gagawin, pwede ka na po nun kumita ng malaki. Okay? Kaya kung problema mo yung oras, guys, huwag ka mag-alala. Hindi mo magiging problema dito yan. Plus, may katulong ka. Ulitin ko guys ha, may katulong ka sa negosyo po natin. Meron kang tagapagpaliwanag. O kaya naman, dali mo po dito sa event natin. Sigurado po ako mai-inspire, ma-motivate po yan. Okay, ano pang reason guys? Not my line of job. Okay, hindi raw niya linya. Ito guys ha, sa mga first timer na nagsasabi na hindi mo to linya o walang problema, hindi mo talaga to linya. Pero one thing na sigurado ako, hindi mo rin linya yung linya mo ngayon. Anong ginawa mo? Nilinya mo lang. O bakit mo nilinya? Kasi for simple reason. Kasi naniniwala ka na baka dyan magbago yung buhay mo. Tama ba? O ngayon guys, tandaan niyo po ito. Wala po talagang linya-linya. Ano po lang guys, humanap ka, para sa akin, for me ha, humanap ka ng something na lilinyahin mo na sigurado na aasenso ka. Kasi one thing na sigurado ko, nung pinanganak ka, hindi mo naman linya kung ano man ang linya mo ngayon eh. Tama ba? Nilinya mo lang. Kaya ito pong negosyo natin, bakit hindi mo linyahin? Ulitin ko guys ha, bakit hindi mo linyahin? Kung dito mo naman maaabot yung mga pangarap mo. Tama ba? So guys, ako po, tapos na po ako. Yan. Yun lang po yung pinaka gusto ko pong i-share po sa inyo guys. Yan. Teka, balik na po tayo. Yan. Okay. Yan guys. Okay. So nakita mo ngayon guys, kung ano yung future mo. And right now, may mga bagay po na na-realize ka, bakit maganda mag-join at bakit kailangan po na sumali ka po dito po sa ating Project Kite Community. Kasi sigurado po ako guys, sigurado po ako na matutulungan ka po namin na magbago din po ang buhay mo. Okay? So God bless po sa inyo lahat. God bless po sa lahat po ng mga first timer. Ibabalik na po natin sa pinakamalapit at pinakapogi po nating host, Mentor Marcelo Padillo. Thank you very much guys. Bye-bye. Yes, grabe. Thank you so much, Mentor Adrian Tamayo, sa napakaganda at sobrang nakaka-inspire and nakaka-motivate po na sharing po ng inyong success journey dito. And syempre, sa napakalinaw na future na naghihintay po sa amin, 'di ba? Kasi kung imagine niyo guys, isang dating estudyante, 3 taon sa first year college, pero imaginein mo, sino bang mag-aakala na makakapag-create ng napakaraming milyonaryo at saka sobrang daming nagbago ang buhay at kumita ng malaki under sa kanyang community. And syempre, sa tulong po yan ng napakagandang sistema ng Project High Community. Kaya sa lahat po ng mga nandito ngayon, nanunood, nakikinig, sa lahat po ng mga first timer na nakapanood po. Okay, so kausapin niyo po lahat po ng mga nagpasa po sa inyo ng link na to, sa lahat po ng mga nag-present po sa inyo, nag-share po sa inyo ng opportunity na to. Wag na wag ka pong papayag na hindi mo siya magagawa kagad. Bakit? Kasi napakaganda po ng opportunity na kung saan pwedeng-pwede, 'di ba, na makapagpabago po ng buhay niyo. And syempre, 'di ba? Ang magandang part po diyan is ang pinakang napakagandang part po diyan is meron tayong napakagandang sistema na kung saan susundin mo lang, gagawin mo lang, ang magandang part doon, kung ano po yung nangyari doon sa mga nagsalita po kanina, 'di ba? Sa kay Mentor Ed at saka doon sa mga sinabi niya po na mga natulungan niya na magbago ang buhay, ganun din po yung mangyayari sa inyo. Okay? So, proven na po siya. Okay? Bakit? Paano ko nasabi na proven na siya? Kasi nga po,
isa po ako sa natulungan po ng napakagandang sistema po ng Project High Community kung bakit po nagbago po yung buhay ko. 'Di ba? Kaya sa lahat po ng mga nandito guys, okay lang po ba? Comment po tayo diyan ng thank you so much Mentor Adrian Tamayo sa sobrang nakaka-inspire at saka sa siksik-liglig na kaalaman na i-share niyo po sa lahat po ng ating mga participants na nandito ngayon. And syempre, siguro bago po tayo tapos sa ating event po nito, okay lang po ba Mentor Adrian makapag po muna tayo, makapag picture taking para remembrance lang po. Okay para sa ating event ngayon. Okay? So ano natin si Mentor Adrian. Ayan, so Tek, ikaw na muna bahala. Isa pa daw. Ayun, so yun, thank you so much sa napakalupit natin, napakaganda natin na tech. And syempre kay Mentor Adrian Tamayo sa napakalupit na sharing sa event na to. And yun, tech, paki-plug na po natin yung ating mga upcoming events. Okay, so sa lahat po ng Project High Community na nandito po ngayon, nanonood, nakikinig. Okay, so kita-kits po tayo tomorrow para po sa ating next event na napakalupit. Okay, so 'yon, paki-share po ng ating screen para sa next event. Ayan, so Directing 101. O di ba? So kay Mentor Ronwell Puwada, di ba? So ito po exclusive po para sa lahat po ng mga digital associates po ng Project High Community, sa lahat po ng mga subscribers. 'Di ba? So dito, sabi ko nga, bakit ang dali na lang share ng business kasi marami pong napakagagandang training na kung saan proven and effective na po na talagang matututo ka at gagawin